Isang maganda at pinagpalang araw po muli sa ating lahat. Salamat po kay Papa Ver na nag-lead sa atin bilang presider, maging ang ating Pastor Joel na nag-lead sa atin para sa ating corporate singing to the Lord. Ano. Sarap ng ating mga inawit. Yun naman talaga ang totoo. Kaya tayo nakakaawit dahil mabuti ang ating Panginoon. He put the song of praise sa ating mga puso. Kaya nga kapag tayo ay umaawit, ay hindi dahil sa mga kadahilanan na meron tayo, kundi umaawit tayo at nagpupuri tayo sa ating Panginoon dahil yun sa katotohanan, yung sa attributes ng ating Panginoon. Muli po, welcome po sa ating gawain. Ano po. So tayo po ay kung saan-saan na nakarating, meron meron na po tayong nasa Europe. Grabe na po, ano, talagang Global Connection Dubai. Welcome po. At sa atin lahat ng mga nasa Pilipinas, maging mga nasa UAE, mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Tayo po nagpapatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Anyway, kung meron pong kung gusto niyo po humingi ulit ng kopya ng ating MTM, nandiyan naman po 1 year ready na po ang ating MTM, ano po. So nasa Book of Isaiah tayo and matatapos na din po natin ang Book of Isaiah na parang isang love story ng love letter ng isang ama sa kanyang anak, ano po, na nagkamaling anak pero ililigtas pa rin niya, papatawarin pa rin niya. Pero magandang paalala pa rin po habang ginagawa natin tong ating pag-MTM ay ihanda po natin lagi ang ating sarili. Ganun din i-personalize po natin, intindihin, isulat at isabuhay po natin higit sa lahat yung ating pinag-aaralan, ano po, o yung lalo na po sa salita ng ating Panginoon. Hindi ko po alam sa araw na to kung ano po ang ating mga dalahin o mga pasanin, pero dahil umawit po tayo sa ating Panginoon, ako po'y naniniwala at nananampalataya na naranasan po natin ang mayamang kapayapaan ng Panginoon habang tayo umaawit sa Kanya. Ngayong araw pong ito, bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, tayo po'y tumungo at tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po. Totoong wala pong wala po kaming kakayanan na lagpasan ng inyong karunungan, Panginoon. Totoong kami limitado at pinaalala niyo muli sa inyong salita kahapon na the best pa rin yung plano niyo sa buhay ng bawat isa. At the best pa rin yung programa niyo sa buhay ng bawat isa. Kaya maraming salamat, Panginoon, dahil sa pagtitiyak niyo po sa amin ng inyo pong mga pangako at sa mga nangyayari sa amin, Panginoon. Salamat dahil kayo po ay Diyos na mabuti, kagaya po ng aming inawit, ina-affirm po namin yon, Panginoon. Sa isang linggong nakalipas, iba't iba man kami ng pinagdaanan, iba't iba man kami ng sitwasyon. Meron po kaming kapatid na nadala sa ospital, yung iba po sa amin ay may mga isipin sa trabaho, yung iba po sa amin ay may mga ibang nararamdaman sa katawan. Ngunit Lord, ano man ang aming pinagdaanan o nangyari sa amin sa nakalipas na isang linggo ay nandito pa rin po kami para sabihing ikaw po ay mabuti sa amin. At salamat sa inyong kabutihan na yon na aming pinanghahawakan, na meron kaming Diyos na sa amin ay nagmamahal, na sa amin po ay nagpapalakas, Panginoon. Maraming salamat sa inyong salita. Kaya yamang kami nandito sa aming pagsamba. Hayaan niyo po na patuloy ka naming sambahin sa pamamagitan naman po ng pag-aaral ng inyong salita. Salamat sa libro ng Isaiah. Salamat sa love letter nyo sa bansang Israel na ito po'y amin ding nararamdaman ngayon na kagaya po kami ng bansang Israel na nagkakamali, na nagkukulang, nagkakasala, Panginoon, pero bukas ang palad nyo upang kami yakapin muli. Kaya maraming salamat po dahil lagi nyo po kaming nire-realign at the same time, Panginoon, pinapaalalahanan na kayo po ay banal. Kaya Lord, sa aming pag-aaral ng inyong salita, i-align nyo kami muli, paalalahanan nyo kami, i-rebuke nyo kami, Panginoon, kung ito man po yung mga bagay na makakapagpalago sa amin, sa aming buhay spiritual. Maraming salamat po. Ito po ay aming pinagkakatiwala sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. So last week ko pinag-usapan natin yung Isaiah 49 na ang Diyos natin ay hindi nakakalimot and tayo magpatuloy sa ating paglilingkod dahil nandiyan ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago, hindi kumukupas at laging nakaantabay sa atin. At ngayong araw naman po ito, sa maikling oras, pag-usapan po natin itong Isaiah 56 verses 1 to 12. In fact, ang pag-uusapan lang po natin ay 1 to 8. Yung mga susunod na verses po ay may connection sa MTM natin bukas. Ano po, ito po ay pagpatungkol sa mga maling pamamahala
sa bansang Israel, ano po. At gusto ko pong magbigay pansin tayo sa 1 to 8, ano po, at pinamagatan ko po itong ating pag-uusapan na God's expectation for His people. Yung ine-expect at yung hinahanap ng Diyos sa kanyang mga tao. Tayo po kasing mga tao, lagi tayong may ine-expect, di po ba? Halimbawa sa ating mga trabaho, halimbawa sa ating career, kailan ang promotion, ginagawa natin yung isang bagay kasi meron tayong ine-expect. And hindi ko po alam kung ano yun aspeto na yun, pero tayong mga tao, meron tayong ine-expect. Pagpapasa tayo ng resume, magpapasa tayo ng CV, kung saan-saan, nag-e-expect tayo na ma-hired tayo, iba naman patungkol sa pag-aaral. Marami po tayong ine-expect. Pero ang tanong, ano naman ang ine-expect ng Diyos sa ating mga pinili niyan? Tayong mga tinubos niya. Inawit natin kanina, ang Diyos ay mabuti. Kiniklaim natin yon, pinoproclaim natin yon. Pero ang tanong, ano naman yung ine-expect ng Diyos sa ating mga buhay, ano po? So, and again, marami tayong expectation. Kagaya po ng isang mamang ito, isang Indiano na ang ine-expect niya ay magkaroon siya ng 1 million views. So, yun ang kanyang ine-expect. Kaya lang, kung titingnan niyo po, 3 days na yung kanyang post, kaya lang 7 views pa din, ano po. So, marami tayong ine-expect. Pero laging tanong, ano naman ang ine-expect ng Diyos sa iyo at sa aking buhay? Kaya nga ang tanong natin titingnan, what does God expect from His people? Ano yung kanyang ine-expect? Yung mensahe po ngayong araw na to ay basic, paalala sa ating lahat, at i-align po natin ang ating sarili. Una, ano ang ine-expect niya sa kanyang mga tao o sa kanyang mga pinili, sa kanyang minamahal, sa kanyang tinubos? Una, 3 L po ito. Una, living righteously in the sight of God. Ang ine-expect ng ating Diyos ni Yahweh na tayo po'y mabuhay ng nararapat na ayon sa kanyang paningin, sa kanyang kalooban, ano po, living righteously in the sight of God. Sabi po ng verse 1 ay ganito, ng Isaiah 56. Ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama, sapagkat ang pagliligtas ko ay hindi na magtatagal at ang aking tagumpay ay mahayag na. Ang sabi po niya, panatilihin ang katarungan at gawin ang tama. So hindi po ito request, hindi po ito pakiusap, kundi isang utos. Di po ba sa outline ng ating MTM may mga command, imperative. Ang sabi po dito, panatilihin ang katarungan at laging gawin ang tama. Sabi po sa English, sa ESV, keep justice and do righteousness. So, kung meron po siyang ini-expect sa atin na nakaranas ng kanyang kabutihan, na nakaranas ng kanyang pagmamahal, nakaranas ng kanyang kaligtasan, nakaranas ng kanyang pagpapagaling, ay yung pong panatilihin natin yung katarungan at yung gawin at magpatuloy ng paggawa ng tama, ano po. So mag-word study po muna tayo. When we talk about justice, sa Hebrew po ang ibig sabihin po ng salitang justice ay shedek. Ano po? Ngayon kasi po medyo sa mundong ginagalawan natin, medyo mas mataas na ang influensya kaysa sa justice. Ano po? Kapag influencer ka at marami kang impluwensya, mas iba yung treatment sa iyo. To the point na minsan kahit mali ay pumapabor sa iyo yung mga decision, ano po. Pero sa Bible, lagi pong paalala sa atin, dapat maging just tayo, ano po, sa ibang tao. Sabi dito sa ibig sabihin ng Shedek ay meaning this term refers to moral and legal fairness, equity, and the right administration of laws. It involves treating all individuals fairly and impartially. Ano po? So sabi dito po, it involves treating all individuals fairly. Pantay-pantay ang ating pagtingin sa mga tao, ano po. Kaya nga sa Global Connection Dubai, lagi ko pong ini-encourage na mas mataas yung ating respect sa isa't isa. Mas mataas yung pagmamahalan dapat natin sa isa't isa. Wala tayong pinipili, wala tayong sinisino, kundi lahat po tayo welcome sa Global Connection Dubai dahil kagaya po ng ating pinanghahawakan na pananampalataya, tayo po lahat ay makasalanan na tinubos lamang po ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Calvary. At ganito din po yung paalala ni Apostol Santiago. Ni Pastor Santiago, ni Apostol Santiago. Sabi po niya sa verse 1 ng chapter 2 ay ganito.
mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesukristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. So magandang paalala po 'yan, ano po, na tayo pantay-pantay ang tingin, ano po, sa bawat isa. Hindi porket mas malaking mag-tithes ay yun na yung ating, yun na yung ating laging, ah, sasamahan o yung lagi nating papaboran. Hindi po, dapat laging pantay po at wala tayong pinipili. Verse 2, kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaki, may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din ang isang dukha na gusgusin ng damit, at inasikaso niyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo, at sinabi naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang diyan o kaya sa sahig ka na lang umupo. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Ano po? So magandang paalala po sa ating lahat 'yan na tayo po'y maging patas at tayo po'y wag po tayong mamili ng tao. Ano po, kung sino po ang dalhin ng Panginoon sa Global Connection Dubai, ito po'y yayakapin natin dahil yan naman po ang disenyo ng isang iglesia, di po ba, ng isang church, grupo ng mga taong makasalanan na tinubos ng ating Panginoon. Sabi nga ni Richard Stearns, isa po siyang missionary, isa po siyang nagtatayo ng mga foundations para sa mga bata. Ang sabi niya, when a church consistently stands up for justice, it catalyzes the spread of the gospel. Moral courage is attractive to a watching world. Ano po? So matutulungan ho natin ang pag-spread ng gospel kapag tayo po ay mamumuhay ng may katarungan. Ano po? Una, sabi ng paalala ng Panginoon, mamuhay tayo ng may katarungan, panatilihin natin justice. Hindi lamang po justice kundi yung righteousness. Ang sabi naman po ng salitang Hebreo, when we talk about righteousness is tzedakah. Ano po, yung justice ay tzedek, yung sa righteousness naman po ay tzedakah. Ano po? Nang ibig sabihin, the term is closely related to righteous behavior or actions. It signifies living in accordance with ethical and moral standards. So yung una, justice, hindi mo lang alam, kundi ito ay pinapamuhay mo pa. Ano po? Kaya magandang paalala sa atin lahat yun. Yung ating pananampalataya, dapat ay pinapamuhay po natin. Ano? Dapat tama yung ating pag-iisip sa mabuting balita. Dapat tama yung ating pagsasalita sa mabuting balita. Dapat tama po yung ating paggawa na naka-incline po sa mabuting balita. Ang tanong ko po sa inyo, sa isang linggong nakalipas, ano po yung ating mga ginawa o nagawa o hindi nagawa na inuutos ng ating Panginoon? Maglista nga po tayo yung mga bagay na nagawa natin at ilista din natin yung mga bagay na hindi po natin ginawa na pinapagawa ng ating Panginoon. Napakahalaga po noon, ano po. In fact, ito naman po yung lagi nating pinag-uusapan na we are the light of the world. Tayo po ang ilaw sa mundong ito. Kaya nararapat lamang po na kung ano yung ating pananampalataya, na kung ano yung ating pinaniniwalaan, kung ano yung sinasabi ng Biblia, tayo po ay mamuhay ng inclined, tayo po ay mabuhay ng naka-align, at tayo po ay mamuhay ng nakasentro po. At masasabi po ng mga tao na tayo po yung ilaw sa mundong ito. Meron pong isang kwento na kung saan ay meron pong isang pasyente na kung saan ay meron po siyang nararamdaman, lumapit siya sa kanyang doktor at binigyan po siya ng mga prescription kung ano ang dapat gawin at kung ano ang mga iinumin. Pagkalipas po ng isang buwan, tumawag po yung pasyente muli sa doktor. At ang sabi po ng pasyente, Dok, hindi naman po ako gumaling sa aking nararamdaman. Dok, ano po ba nangyari sa akin? Akala ko po ba makakatulong ito para mabago yung akin at manumbalik, ma-restore ulit. Ang sabi po ng doktor, ano ba ang ginawa mo? Ang sabi po ng pasyente ay, binasa ko po yung mga reseta nyo. Ang sabi ng doktor, bumili ka ba? Ang sabi po ng pasyente, hindi po, binasa ko lang yung reseta. Ang sabi ng doktor, ininom mo ba yung gamot? Hindi po, binasa ko lang yung reseta. Ang sabi po ng doktor, hindi ka talaga gagaling kung babasahin mo lang yan. Kailangan mong inumin yan. Minsan
Hindi ho masamang magbasa ng Bible, tama po yun. Pero ang problema, masyado tayong nagdidwell sa pagbasa to the point na ayaw na natin pakinggan yung sinasabi ng ating Panginoon. Di po ba? Kaya mahalaga, mga kapatid, for us to grow, together we grow. Pag-aralan natin ang salita ng Panginoon. Dahil sabi nga po ng John 14:15, kung inaamin natin at kung sinasabi natin at kung pinoproclaim natin na mahal natin ang ating Panginoon, sabi po ng John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Sabi po ng isang magaling na pastor, nalimutan ko lang pong ilagay. Sabi po niya ay, ang problem sa atin ay hindi po yung pagsunod sa Panginoon. Ang problem natin ay yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kasi, kaya nagkaka-problem sa ating pagsunod ay dahil sa ating pag-ibig sa Kanya. Minsan, napapabayaan na natin yung ating pag-ibig. Minsan, tinatamad na tayong gawin yung mga bagay na pinapagawa niya. Hindi dahil sa pagsunod, kundi napapabayaan natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Kaya nga ang paalala niya, kung mahal nyo, if you love me, kung mahal talaga natin ang ating Panginoon, pinoproclaim natin, kino-confess natin na mahal natin ang ating Panginoon, ano man po ang nakasulat sa Biblia, ito po ay ating gagawin. Ito po ay ating susundin. If you love me, you will obey what I command. Ano po ang ini-expect niya sa ating mga anak niya, saka ating mga tinubos niya sa krus ng Kalbaryo? Una, ipamuhay po natin, mabuhay po tayo ng tama sa harapan ng Panginoon. Living righteously in the sight of God. Pangalawa po, hindi lang living, kundi loving sincerely the benefits we have in God. Hindi lang po mamuhay ng nararapat, kundi dapat mahalin din po natin ng buong puso. Legit, hindi po fake. Mahalin po natin ng buong puso yung mga benefits na meron po tayo sa ating Panginoon. Dito po sa chapter 56 ay 3 beses pong inulit yung araw ng pamamahinga. At lagi ko pong sinasabi sa inyo, kapag ito'y inuulit, ito'y binibigyang pansin. Sabi ng verse 2, mapalad ang taong nagsasagwa nito. Siya na tumatalima sa tuntuning ito, iginagalang niya ang araw ng pamamahinga. Sa verse 4, sa mga yunukong gumagalang sa araw ng pamamahinga. And verse 6, iginagalang ang araw ng pamamahinga. Alam niyo po, ito'y binibigyang pansin na baka kaya sa Ten Commandments, meron tong remember your Sabbath kasi ito po yung madalas nating nakakalimutan. Ito po yung madalas na hindi natin binibigyang pansin at maraming beses na po natin itong tinalakay. When we talk about Sabbath, ito po'y patungkol sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Yung araw na ibinukod ng Panginoon upang yung kanyang mga niniligtas ay sama-samang sumamba sa Kanya. Ito yung corporate worship. Kaya nga, napakahalaga, kung meron mang ini-expect ang Diyos sa kanyang simbahan, sa kanyang mga anak, ay yun yung tama at wagas na pagsamba at may tamang paggalang sa pagsamba. Sabi nga ng isang quotation na ganito, too many Christians worship their work at their play, and play at their worship. Marami daw pong mga Kristiyano ngayon na ang sinasamba na ngayon ay ang kanilang mga trabaho. Nakakalimutan na ang essence ng worship at minsan pinaglalaruan na lang ang pagsamba. Parang routine na lang ang pagsamba. Ano po? Parang baliwala na lang ang pagsamba. Na para bang hindi na excited kapag linggo, pagka may corporate worship. Marami pong Christians worship priority na nila ang kanilang trabaho. Hindi po masama magtrabaho. Kailangan po nating mabuhay. Pero ang masama po ay kapag yung ating trabaho ay mas priority na natin at hindi na yung pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, merong sa desiringgod.com ay nagbigay po sila ng 5 practical tips para po i-ready natin ang ating sa tuwing tayo sasamba sa ating Panginoon bago dumating yung corporate worship. Una po, na practical tips ay ganito. Begin orienting your heart Saturday night. Sabado pa lamang daw po ng gabi ay ino-orient mo na ang iyong puso sa pagsamba sa Panginoon. So, sana nagkagawa po natin ito. Meron naman tayong MTM, meron tayong binabasa. At mostly, ang mensahe naman natin ay laging nasa MTM, di po ba? Kaya pagka Sabado, ino-orient na natin, nire-ready na po natin, fix na po natin yung ating
yung ating puso na sa araw ng bukas, sasamba ako sa Panginoon. Sa araw ng bukas, pupurihin ko ang Panginoon. Kasi ito yung araw na ibinukod niya, ito yung Sabbath day para tayo para ako'y sumamba sa Panginoon. Sabi ng Psalm 84 verse 4, "Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise." Mapalad daw po yung sineset niya yung kanyang puso sa tahanan ng Panginoon upang umawit sa ating Panginoon. Begin orienting your heart on Saturday night. Sabado pa lamang po. Kaya nga sa ating church sa GC Dubai ay hindi po tayo nagse-set ng mga ilang activities pag Sabado ng gabi, di po ba? Kasi naggi-giveaway tayo ng pag-focus, reflection, evaluation sa ating mga sarili para sa araw ng bukas ready po tayo. Pangalawa ay hindi ko alam kung ito ay practical sa UAE po dahil yung iba gabi ang trabaho. But magandang paalala din sa atin, go to bed early enough so that you are fresh and emotionally alive Sunday morning. So kung kaya natin matulog ng maaga, para daw po fresh tayo kinabukasan and emotionally tayo ay gising. Para pagdating ng gawain ay hindi po paantok-antok. So matulog daw po tayo ng maaga. Kung kaya po ng schedule natin, naunawaan ko naman po yung iba. And again, yung trabaho nyo ipanggabi, yung iba po ay duty ng tatamaan. Yung iba, madaling araw na uuwi. But kung kaya po nating i-ready ang ating sarili, sabi ng Psalm 4 verse 8, actually, sa Book of Psalms ay napakarami pong encouragement sa atin. Sabi, "In peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety." So go to bed early enough so that you are fresh and emotionally alive in Sunday morning. Ngatlo po na practical tips ay hindi lang po tayo i-orient natin ang ating puso tuwing Sabado ng gabi, matulog ng maaga, kundi sabi din po dito ay get up in time on Sunday, so that you do not have to rush to get to church. So ang ating pong service ay 10 o'clock, So alam niyo naman po kung paano mag-manage ng time. So pinapasa po yung link sa atin 30 minutes before. So nasa atin na po 'yun, So may mga pagkakataon lang na hindi natin maiiwasan, talaga namang hindi natin hawak yung ibang sitwasyon. Pero kung kaya at kaya po natin, mga kapatid, on time po tayo. At sabi nga po, at ang paalala ng Psalm 66 verse 5, "Come and see what God has done. He is awesome in His deeds toward the children of man." So ini-encourage tayo ng libro ng Salmo na tayo pumunta at tingnan natin ang mga bagay na ginawa ng ating Panginoon. Get up in the time on Sunday so that you do not have to rush to get church. Kasunod po, pang-apat ay sabi po dito ay begin seeking God as soon as you enter. Sabi dito, kapag nag-join ka na sa Zoom, umpisahan mo ng hanapin ang ating Panginoon upang siya'y sambahin. Kung meron po dito na nagsasabi na Zoom lang naman yan, ay gusto ko po kayong i-review. Ang Zoom na ginagawa po natin ay pagsamba sa Panginoon. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan. Kung meron po dito nagsasabi na Zoom lang yan, ay nire-review ko po kayo ng may pagmamahal. Ang ating pong inaawitan, ang ating pong sinasamba ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, na may lalang ng langit at lupa. At kagaya ng mga previous nating MPM, wala po tayong pwedeng gawin sa langit kundi ang sumamba din sa Panginoon. Kaya binibigyang pansin natin yan. Sabi ng binasa ni Papa Ver kanina sa Psalm 100 verse 4. Hindi po kami nag-usap ni Papa Ver. At talagang ito'y timing lang. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. Kaya nga po, whenever na meron tayong gawain at tayo po'y nag-join na sa Zoom, it's time para hanapin po natin ang Panginoon. Kaya nga yung ating prelude, napakahalaga po na sineset natin yung ating emosyon, hanapin ang Panginoon, hanapin ang kalooban, hanapin ang karangalan ng ating Panginoon. At panglima, na practical tips, hindi lang po hanapin ang Panginoon, kundi ito isang napakahalagang bagay ay focus on what God will say and God wants you to do.
Tayo po ay mag-focus sa sinasabi ng Panginoon at sa gusto niyang ipagawa po sa atin. Maraming beses na po ito narinig. Kaya nga napakagandang paalala po nun. Kasi sa mundong ating gagalawan, sabi po ng Psalm 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ano po? So focus po tayo sa sinasabi ng Panginoon kasi ito po yung magiging ilaw upang magawa po natin yung naisin ng ating Panginoon. Hindi niyo po ba napapansin mga kapatid, napakahalaga po sa Biblia, napakahalaga po sa salita ng Panginoon ang pagsamba. Kaya nga, hindi pwedeng basta-basta ang ating pagsamba. The problem is we are satisfied for less. Satisfied na po tayo sa less and we are not hindi po natin nire-reach yung goal na yung best worship. Ano po? So, again, mga kapatid, gawin po natin itong mga practical tips. Sabi nga ng A.W. Tozer, any man or woman on this earth, kahit daw po sinong lalaki o babae, ang bored at nato-turn off pagdating sa pagsamba, ang sabi po dito, worship is not ready for heaven. Any man or woman on this earth who is bored and turned off by worship is not ready for heaven. Hindi pa po ready. Ano po? Kasi wala naman talaga tayong gagawin doon sa langit kundi ang umawit sa Panginoon at sumamba. Sabi ng Isaiah 56 verse 8, dadaling ko kayo sa banal na bundok, ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan. Ano po? So napakaganda po. Ano po yung benefits ay hindi lang pagsamba, kundi meron pang isang privilege, meron pa tayong isang benefit na pwede tayong manalangin, na pwede natin siyang tawaging Abba Father. Ano po? In Aramaic word, ang ibig sabihin po ng Abba is father or daddy. It is an intimate and affectionate term used by children to address their fathers. So karamihan po dito sa atin ay mga tatay na. In the context of Jesus' use of the term, it signifies a close, personal, and loving relationship with God the Father. It emphasizes the idea of a childlike trust and dependence on God, viewing Him as a loving and caring Father. So una, yung worship, mahalin natin yung ating benefit na meron tayong privilege na umawit sa Panginoon. Pangalawa, meron tayong privilege na tawagin siyang Abba Father, ating tatay. Ano po? At alam naman natin, napag-usapan na natin, yung mga karakter ng mga tatay ay selfless, handang magsakripisyo, higit sa lahat ay mapagmahal. Ano po? Mapagmahal. Sabi po dito, this I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. So, their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my altar, for my house shall be called a house of prayer for all peoples. Ano po? Yung ating privilege na ipanalangin yung ibang bansa. Sabi dito, for all people. Ano? Kaya nga yung ating ministry, salamat sa buhay ni Ate Rem, laging nagpapadala ng mga prayer items to pray. Itong week na to, ang ating pinag-pray na bansa ay Africa. Ano po? So patuloy natin ipanalangin na mag-spread yung gospel. Ano yung na-expect ng Diyos sa ating mga anak niya? Loving sincerely the benefits we have in God. Pangatlo at panghuli po, hindi lamang po living righteously, hindi lamang po loving sincerely, pangatlo at panghuli po ay kailangan din mo nating pagkatiwalaan na ang Diyos talaga ang magliligtas. Leaning faithfully to God's salvation. Again, ang tema po ng Book of Isaiah ay patungkol po sa redemption plan ng ating Panginoon, kung saan ay magpapadala siya, at alam naman po natin na si Jesus Christ ang tinutukoy doon, na ililigtas niya ang bansang Israel at ililigtas niya ang mga tao. Pino-foretell ng Book of Isaiah ang pagdating ng ating Panginoon. Dito po sa Isaiah 56 ay may mga ilang term na kailangan natin bigyan pansin. Sa 56 verse 3 po, ang sabi dito, hindi dapat sabihin ng isang dayuhan na nakapag-isa sa bayan ng Diyos na siya hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. So ang tinutukoy po dito ay mga foreigner. So dito po makikita natin yung divine salvation ng ating Panginoon na hindi natin alam kung sino talaga ang makakasama sa langit. Kasi kahit po yung mga ibang lahi, sa konteksto po nito, ang tinutukoy na foreigner dito ay non-Israelites.
Pero ang sabi po ng Isaiah 56, kahit sila, pwede nilang sambahin ang Panginoon. Welcome sila. Kaya nga, yung ating mission, talagang ang trabaho natin is to proclaim the gospel. Kasi hindi naman po natin trabaho ang magligtas. Trabaho po yan ng Panginoon. At siya lamang po ang nakakaalam kung sino po ang makakasama at makakapasok sa langit. Una, foreigner. Binanggit din po dyan yung mga eunuch. Ano po, hindi dapat isipin ng mga eunuch ko. Alam niyo po, yung eunuch ay may malaking role. Noong unang panahon, sila po ang nagbabantay. Ngunit sa kaparaanan na sila po ay tatanggalan ng kanilang private part at upang makapagbantay po, ano po. At dahil tinanggal nila yon, sila ay pwede nang i-consider na outsider. Ano po, kasi kaya nila inaalis yung private part upang magkaroon sila ng parang itetestify nila na wala silang layunin na magnakaw ng kaharian, hindi sila magnanakaw kasi hindi na sila magkakaanak. So, ganun ang sistema ng unang panahon. Kaya kapag ikaw ay tinawag na eunuko, ibig sabihin ikay tagapagbantay at ikaw ay outsider. Ano po? Wala kang karapatan. Pero sabi po ng salita ng Panginoon, hindi dapat isipin ng mga eunuko na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng bayan Diyos. Sabi ng verse 8, ipinangako pa ng Panginoong Yahweh sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkakataon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ano po? So dito divine atonement, divine salvation ang mangyayari. Ano po? Kaya again, tayo po mag-speak lang tayo ng mag-speak, preach lang tayo ng preach, mag-share lang tayo ng mag-share ng gospel dahil who knows gamitin tayo ng Panginoon upang yung isa ay makarinig ng mabuting balita at makasama sa langit. Nagustuhan ko lamang po yung isang post regarding po sa sinabi ni John Newton. Ano po, si John Newton, yung sumulat po ng Amazing Grace. Sabi niya, if I ever reach heaven, I expect to find 3 wonders there. Meron daw pong 3 bagay na makakapagpamangha sa kanya pagdating niya sa langit. Una, to meet some I had thought to see there. So, makita daw po niya yung isang tao na hindi niya ina-expect na nando'n. Kasi, and again, wala tayong alam kung sino-sino talaga do'n. Kaya nga mahalagang tiyakin natin ang ating kaligtasan, di po ba? At sabi ni John Newton, yun yung isang bagay na makakapagpamangha sa kanya. To meet some I had not thought to see there. Ano po? So pangalawa na makakapagpamangha kay John Newton ay to miss some I had expected to see there. So makakapagpamangha sa kanya ay yung ine-expect mo na nasa langit niya hindi pala sa langit, mapagpanggap. Ano po? Parang pariseo. Ano po? Parang panlabas nila ay mabanal pero internally ay hindi pala talaga sila, malayo pala sila. Wala pala silang relasyon sa ating Panginoon. And pangatlong bagay na pamangha kay John Newton, and the greatest wonderful to find myself there. Na makita daw po niya yung kanyang sarili na siya'y nasa langit din kasama ang Panginoon. Kaya nga mga kapatid, pagpatuloy po natin ang ating layunin, ang ating mission and vision to proclaim the gospel at ang ating pangarapin na buong Emirates, 7 Emirates ay makakilala sa Panginoon, magkaroon tayo ng iba't ibang churches sa 7 Emirates upang tayo ay sama-samang magsasabing God is good all the time. Sabi ni Apostol Pablo, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Ito po, mula roon nating may pananabik ang Panginoong Kristo ang ating tagapagligtas. Ano po? Na tayo ay sa langit, yun ang ating hangganan, yun ang ating pupuntahan, yun ang ating pinanghahawakan na katotohanan, yung buhay na walang hanggan. Ano po? Kaya nga itong Isaiah 56, kung ako ay magbibigay ng conclusion at kung sasaraduhan ko ang mga talatang ito ay panawagan upang tayo pong mga Kristiyano ay patuloy na ibahagi ang kaligtasan. Ano po? Kung merong ine-expect ang Panginoon sa iyo at sa akin, ay yun patuloy at maging tapat tayo sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Meron pong isang post na kung saan hindi siya napagod ipanalangin ang kanyang asawa. Hindi po siya napagod na dalangin, idulog sa Panginoon yung kaligtasan ng kanyang asawa. Lumipas ang maraming taon, lumipas ang maraming panahon, at noong April 22, 2022,
Sabi po dito, after wife's prayer for 67 years, husband received Christ and get baptized. Imagine nyo po, 67 years niyang pinapanalangin yung kanyang asawa, pero dumating yung point na nakilala at lumapit siya sa Panginoon. Mga kapatid, pagkatiwalaan po natin ang kaligtasan na alok ng Panginoon. Tayo po ay maging instrumento niya. Tayo po ay gumawa ng programa upang sa ganon ay patuloy po nating maipahayag ang mabuting balita sa ibang tao. Yung verses 9 to 12 po ay tumatalakay sa mga maling pamumuno sa bansang Israel. But this 1 to 8, Isaiah 56 verses 1 to 8 reminds us that God is expecting us to live righteously, to love sincerely, and to lean faithfully sa ating Panginoon. Kaya nga, kung meron po tayong tanong na gusto ko pong iwanan sa mga sandaling ito, dalawang tanong lamang po. Una, na pwede natin pag-usapan mamaya, how is our preparation whenever we come before the Lord? Kamusta po yung ating pagpe-prepare pag Sabado at alam po nating Linggo ang gawain? Kamusta po ang ating personal na paghahanda? Kamusta po yung ating personal preparation whenever we come before the Lord? At pangalawa po, na pwedeng personal na sagot, yung bang ating buhay ay tama do sa ating paniniwala? Yung bang ating pagbuhay ay tama, aligned ba sa ating pananampalataya? Orthopraxy and orthodoxy. Ano po? Yung tamang pamumuhay sa tamang pananampalataya. So gusto ko pong iwanan tong dalawang tanong na to. Pwede nating pag-usapan po mamaya sa maikling oras at inaanyayahan ko po ng bawat isa. Tayo po tumungo at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil ina-expect niyo po sa amin na kami po ay mamuhay ng righteously in your sight, Panginoon. Kung saan ay ginagawa po namin yung tama, maging just kami sa ibang tao. At the same time, Panginoon, ipamuhay po namin yung aming pananampalataya. Kung kami man po ay nagkamali sa loob ng isang linggo, kami po ay inyong patawarin, Panginoon. At pangalawa po ay ina-expect niyo po sa amin ay mahalin po namin yung at yakapin yung aming mga benefits, mga privilege na meron kami sa inyo. Yung pong binigay niyo kami ng pagkakataon na umawit sa inyo, na magpuri sa inyo. Patawarin niyo po kami kung minsan ang tingin namin sa ganitong gawain ay Zoom lang, Panginoon. Ngunit Lord, ito po ay nire-rebuke po namin yung espiritu na ganito. Gusto po namin tingnan ito na isang malaking privilege na meron po kami bilang isang simbahan na makapagpuri at makaawit sa inyo, Panginoon, makapakinig ng inyong salita. Ito po yung araw na hiniwalay niyo para sa inyong iglesia na sumamba sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung yung aming focus ay nawawala. Patawarin niyo po kami kung yung aming pagkatawag niyo po sa amin ay napapabayaan. Tayaan niyo po yung aming mga pinag-aralan ng mga practical tips ay patuloy po naming magawa dahil ito po ang pagsamba po ay mahalaga sa inyo, Panginoon. At pangatlo, Panginoon, ay pinagkakatiwala po namin at patuloy po kaming umaasa sa inyong kaligtasan na yung mga mahal po namin sa buhay, Panginoon, ay makakakilala sa inyo, sa inyong kapanahunan, sa inyong kaparaanan, Panginoon. Di po kami magsasawang manalangin at wine-welcome po namin sila sa inyo pong pagkilos, Panginoon. Maraming salamat po at magiging dalawang tanong na aming pagbubulay-bulayan din, Panginoon, ay maging honest kami at tulungan niyo po kami, Panginoon, na may align ang aming sarili mula po sa inyong katotohanan at mula sa inyong salita. Maraming salamat sa oras na 'to. Salamat po sa inyo pong mga biyaya ng inyong salita na amin pong kinain sa aming espiritual. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.